Amber POV. Gaano ka nakatagal nahihilo? Ani Doktora Angel Pedroza, ang doktor na nakatira rin sa building at pinsan ni Drew. Ilang beses na niyang nakilala ang babaeng doktor. Mabait to at maganda rin. Drew called the doctor ilang minuto matapos siya nitong dalhin sa unit nito dahil ayaw mawala ng pagkahilo niya. He suggested to rush her to the ER, subalit tumanggi siya. Kaya ngayon, narito si Doc Angel upang tingnan siya. Madalas po ako nakakaramdam ng hilo nito mga nakaraang araw. Sagot niya. Ang babaeng doktor ay napabuntong hininga at bumaling kay Drew na balisang nakatayo sa tabi ng kama. Can I talk to Amber privately? Ani doktor sa pinsan nito. Mabilis na lumipad ang tingin ni Drew sa kanya. Tumangulang ito at tahimik na lumabas ng kwarto. Pagkasara ni Drew ng pinto, agad na bumaling ang doktora sa kanya. Bukod sa pagkahilo, naduduwal ka rin ba? Kumurap siya at mabilis na tumango. Kailan ka huling dinatnan? Naalala mo ba? Nagsalubong na ang kilay niya. Iminumungkahi mo ba na ako ay... Hindi man lang masabi ni Amber ang salita, nabigla siya at lubos na hindi makapaniwala. Sa mga sintomas na nararanasan mo, malaki ang posibilidad na ikaw ay nasa maagang yugto ng iyong pagbubuntis, Amber. Ngunit kung nais mong makumpirma, maaari kang sumama sa akin sa ospital at magsagawa kami ng ilang mga test. Anang doktora, masuyo niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Agad na lumukob sa kanyang isang kakaibang damdamin. It was a mixture of joy, fear and excitement. A baby? She's possibly carrying Sebastian's baby. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Amber. Agad siyang umuo sa suggestion ni Dr. Angel. Sumama siya rito pabalik sa Angelicum Hospital kung saan siya nagpa-blood tested. At habang hinihintay ang resulta, tinext niya si Marco para puntahan siya sa klinik ni Doktora. Few minutes more, kausap niya ulit si Doc Angel. This time, inabot nito sa kanya ang resulta ng kanyang blood test. Naguguluhang tiningnan niya ang kapirasong papel. Congratulations, Amber! Buntis ka talaga! Anang doktor. Bumangon ang kakaibang tuwa sa puso niya. She is indeed with child. Ang doktor ay nagsagawa ng pagsusuri sa kanya at sinabi na siya ay nasa 4 na linggo ng buntis. Binigyan siya nito ng listahan ng mga kailangan niyang gawin at kung anong dapat niyang iwasan. Niresetahan din siya nito ng gatas at vitamins na makakatulong sa kalusugan, hindi lang sa kanya, kundi para na rin sa baby niya. Paglabas ni Amber ng klinik, naroon na agad si Marco at hinihintay siya. Hindi niya alam kung distracted lang ba siya dahil masyado siyang masaya. Ngunit walang bakas ng hinala sa kanyang mukha. Nagpapatunay na hindi alam ng kanyang bodyguard ang ginawa niya sa nakalipas na 1 oras. Pagbalik ni Amber sa hospital kung nasaan si Bianca, tulog pa rin ang kaibigan niya. At dahil hindi niya mapigilan ang kaligayahan sa magandang balitang natanggap niya, nagpasya siyang tawagan si Sebastian. Alam niyang atrasado ng oras ng pagtawag sa kanyang asawa, subalit sinubukan pa rin niya. 3 beses niyang sinubukan tawagan ng kanyang asawa, ngunit walang sumasagot. Baka busy lang to, tatawagan na lang niya to pag uwi niya. Speaking of going home, hindi pa dapat iuwi na siya ngayon? Buntis siya. Pinagbawalan pa siya ni Doc Angel na manatili sa ospital na mahabang panahon. Plus, kailangan niya magkaroon ng kapaligiran na walang stress. At alam niya magiging kalmado lang siya kapag kasama niya si Sebastian. She is her home, her very own safe place. Agad nagpa siya si Amber. Kailangan maayos na niya ang gusot sa pagitan ni Drew at Bianca para makauwi na siya kay Sebastian. Only then shall be at peace. Mukhang hindi ka mapakali, Amber. Bakit pa na yung suya po sa pinto? May hinihintay ka ba? Ani Bianca sa kanya. Magkaharap sila nito sa overbed table at ipinagbabalat ito ng orange. Ha? Wala. Ang ibig ko sabihin hindi naman Tanggi niya rito. Hindi ka magaling sa pagsisinungaling, Amber. Ana kaibigan, ngumuwi siya. Ganun pa talaga ako ka-obvious pag nagsisinungaling? Itinigil niya ang ginagawa at nag-angat ng tingin.
Tutal, kahit kailan naman talaga hindi naging effective ang pag-aarte niya, aamin na lang siya. Pinapunta ko si Drew dito para makapag-usap kayo. Ano? Nababalo ka na ba, Amber? Nanlalaki ang mga matang sabi nito at dumiretso pa ng upo sa kama. Ikaw nga, umamin ka nga, Bianca? Ano bang ginawa sa'yo ni Drew na after all these years, naiinis ka sa kanya? Ano? Ngayon mo lang napagdesisyonan na ayaw mo na tong makita? Kumurap ito at kumibot din ang mga labi. Lihim siyang napangiti. Base sa aksyon ng kanyang kaibigan, mukhang naging exciting ding ang buhay nito na mag-abroad siya. Mabuti na yon para magkausap kayo. Hindi yan para kayong mga bruha na nag-i-emote nang hindi mo rin naman masabi ang reason. Sinabi ko na sa'yo, galit ako sa kanya. Ayoko siya makita. Tumayo na siya at hindi nabigla sa mabigat na titig na ibinibigay sa kanya ng kaibigan. Niligtas ka ni Drew. He has every right to see the woman he raised his life for in the fire. At saka, kahit na hindi ka pumayag, wala ka rin namang magagawa. Hindi mo maaaring iwan ng iyong kama na walang tulong. Ngumisi si Amber na lalong namula ang pisngi ng kaibigan dahil sa inis. Kaya kung ako sa'yo, mananahimik na lang ako at maghihintay na dumating ang bisita mo. Napangisi si Bianca. Hindi siya bisita. Istorbo si Drew. I'm ready to get rid of. Sasagot pa sana siya nang may kumatok na sa kanilang pinto. Lalong lumapad ang ngisi ni Amber. Tuloy ka, aniya, bago nilingon ang pinto. Agad na bumungad si Drew. Mabilis niyang pinaglipat ang tingin sa dalawa. Naniningkit ang mga mata ni Bianca. Si Drew naman ay namumutla. Hindi pa niya nakita si Bianca na galit at si Drew na ang natakot. Gusto niya sana matawa pero pinigilan niya. Saka na siya magpapakwento sa mga tumamaya. She and Bianca needs a lot of catching up to do. Mabuti pang lumabas na muna ako para makapag-usap kayong dalawa. Binigyan niya ng babalang tingin si Drew. Maliit naman tong tumango. Walang imik siyang lumabas ng pinto. Umupo siya sa waiting bench sa labas ng kwarto habang matyagang tumabi sa kanya si Marco. Kinuha niyang pagkakataong yon upang muling tawagan si Sebastian. Ngunit tulad ng kanyang mga nakaraang pagtatangka, hindi natuloy ang mga tawag niya. Ayaw man, kusa nang bumangon ang kaba sa kanyang puso. Nakausap mo na ba si Leon ngayon? May sinabi ba siya sa'yo tungkol kay Sebastian? Hindi niya napigilang tanungin kay Marco. Umiling ito. No, young lady. Napabuntong hininga siya at sinubukang i-comfort ang sarili sa pag-iisip na si Sebastian ay binabantayan at inaalagaan na mabuti sa Nevada. Busy lang siguro ang kanyang asawa. That's all. Maya-maya pa bumukas ang pinto ng kwarto. Sumungaw roon ang bulto ni Drew. Mas maaliwalas na ang mukha nito. Ganun kabilis? Nakangiting sabi niya. Humalakhak si Drew. Gusto kanyang makita. Anito at hindi maawat ang pagngiti. Mabilis siyang tumayo at muling pumasok sa kwarto ng kaibigan. Nabungaran niya si Bianca na umiiyak pero nakangiti. Hinawakan nito ang kaliwang kamay niya at ipinakita ang magandang engagement ring sa daliri nito at sinabing, I'm marrying Amber. Lumapit siya sa kaibigan at marahantong niyakap. Ngayon ay puno ng magandang balita at siya'y higit na masaya. Ilang sandali pa, dumating na rin ang iba pang miyembro ng pamilya Chen. It was Drew who broke the news to them. Taliwas sa inaasahan, hindi tumutol si Vincent sa relasyon ni Drew at Bianca. Mas natuwa pa nga ito na hindi na daw kung sino-sinong pakakasalan ng kapatid nito. The day ended up in the celebration. Kahit gaano pa niya kagustong ibahagi ang kanyang magandang balita, napagpasyahan ni Amber na itago muna to sa kanyang sarili hanggang sa masabi niya muna kay Sebastian. Nang araw na iyon, nagpaalam na siya kay Bianca na babalik sa Nevada. Panatag na siya ngayon na aalagaan ng kanyang kaibigan na mabuti. Hindi lang ng pamilya nito, kundi pati na rin si Drew. Tawagan mo ako kapag nakauwi ka na. Pahabol pa na bili ni Bianca sa kanya. I will. Aniya rito bago tuluyang lumabas ng hospital. At habang nakasakay si Amber sa elevator, napahawak siya sa impis pa niyang tiyan. We're going home, baby.
We're going home. Sa kabilang banda, bumaling sa Amber sa labas ng sasakyan kung saan siya nakasakay. Nasa Nevada na siya at pauwi na sa mansyon ng mga Smith. Marco arranged that car himself dahil biglaan ang naging pag-uwi niya sa Nevada. Kung hindi nga lang siya nagpatulong kina Vincent at Drew na hanapan siya ng private plane na magbabalik sa kanya pauwi ng Nevada, baka hanggang ngayon, nasa Pilipinas pa rin siya. Hindi pa rin niya kasi nagawang tawagan si Sebastian. Nang sinubukan niyang tawagan si Trayton o si Ivy, ang sabi lang nila ay nasa trabaho si Sebastian at hindi to pwedeng maistorbo. At sa totoo lang, naiinis siya. For lack of a better word, paanong hindi? Kahit ako na asawa, hindi to pwedeng istorbohin? Anong klaseng excuse yun? Paano kung may emergency? Paano kung kailangan niya si Sebastian? Sila ng anak niya? Paano kung... Napabuntong hininga siya at palihim na umiling. Halos buong flight na siyang gigil at masama ang loob sa asawa. And she knew, hindi niya dapat hayaang mangibabaw ang negatively sa kanya dahil makakasama yun sa baby niya. Marahan niyang ipinatong ang kamay sa ibabaw ng kanyang tiyan at ngumiti. Sa totoo lang, hindi pa rin siya makapaniwala na magkakababy na sila ni Sebastian sa maagang yugto ng kanilang kasal. Napatunayan at nasubok na mahusay ang manlalangoy ng asawa. At hindi lang ang baby nilang kanyang dinadala, dala niya ang susunod na tagapagmana ng Smith. Hanggang ngayon, she still cannot wrap her head around that thought at hindi siya makapagpasya kung anong una niyang mararamdaman dahil nakaramdam siya ng saya at pagkabalisa at the same time. Kahit hindi inaasahan, masaya si Amber na malapit na siya maging ina. Noon pa man ay gusto na niyang magkaroon ng anak, isang bahagi ng kanyang puso na maaari niyang alagaan at mamahalin hanggang sa kanyang huling hininga, tulad ng ginawa ng kanyang ina para sa kanya. At balisa, dahil dumating ang sanggol na marami pa ring hindi maayos sa mga bagay na nakapalibot sa kanila ni Sebastian. They have yet to get married again, for real this time. Si Sir Fernan, halatang hindi pa rin siya gusto, at nariyan ang hindi kilalang kaaway ng mga Smith. Napakurap si Amber nang umahon ang kaba sa kanyang puso. Bumalik sa alaala niya ang sinabi sa kanya ni Bianca bago siya umalis kagabi. Sinabihan ako ng mga pulis tungkol sa kanilang investigasyon tungkol sa iyong aksidente, Amber. Hindi nag-malfunction ang sasakyan mo. Ang mga wire na papunta sa preno ay pinutol ng malinis. Sinadyang aksidente, Amber. At naniniwala mang otoridad na may kinalaman to sa iyong connection sa mga Smith. Pinagdikit niya ang mga labi at huminga na malalim. Hindi pa niya sinabi kay Marco ang resulta ng investigasyon tungkol sa kanyang aksidente. Ang sabi kasi ni Bianca, nakiusap muna to sa mga pulis na ilihim muna ang resulta ng investigasyon sa mga Smith dahil wala nga daw sila sa Pilipinas. Plus, nag-aalalang kaibigan niya na baka mabigla ko na naging target na rin ako ng hindi kilalang kaaway ng pamilya ng kanyang asawa. At doon nagkamali si Bianca. Hindi siya natatakot. Kinikilabutan siya. Lalo tuloy tumindi ang kagustuhan ni Amber na makausap si Sebastian. Maya-maya pa, bumungad na sa kanya ang magarang gate ng mansyon ng mga Smith. Matapos dumaan sa security check ng sasakyan at makilala ng mga guard si Marco, bumukas na ang gate ng mansyon. Pinalibutan ng maganda na liwanag ng araw ang buong driver papunta sa mismong mansyon at hindi niya mapigilan ng excitement na nararamdaman. Sa wakas, pagkatapos sa mga araw ng paghihiwalay, sa wakas ay mararamdaman niyang muli ang init ng mga bisig ng kanyang asawa, ang kanyang tahanan. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng pintuan ng mansyon, naunang lumabas ng sasakyan si Marco at pinagbuksan siya ng pinto. Ilang sandali pa, lumabas si Estelita, ang mayordoma ng bahay. Gising na bang asawa ko? Magalang na tanong niya sa nakatatandang babae. Natatakot nga ako dahil hindi pa umuwi si Young Master. Anang katulong, agad na nanuyo ang lalamunan niya. Ano? Nanatili si Young Master sa hotel buong gabi at gayon din sina Master Fernan at Ma'am Divina. Sagot ulit ng katulong.
Lalong namigat ang puso ni Amber sa paghihinayang. Sandali siyang nag-isip kung magtatampo pa rin ba siya sa asawa ngayong nalaman niyang abala talaga to sa trabaho, kaya hindi to pwedeng kausapin. Kung alam lang niya na nasa hotel si Sebastian, sana hindi na lang siya dumiretso sa mansyon. Sandaling nag-isip si Amber. Excited siya na makita si Sebastian, pero pagod din siya sa biyahe at sinabihan na siya ni Doc Angel na iwasan ang masyadong pagpapagod. I guess, magpapahinga muna ako, bibisitahin ko ang asawa ko. Mabilis niyang sabi bago tuluyang humakbang patungo sa hagdan. Maingat na sumunod sa kanya sina Marco at Estelita. Tama, she's tired and beat from the travel. Idagdag pa na nagsuka siya ng isang beses in flight. Kailangan niya taga ng pahinga para kapag nagkita sila mamaya ng asawa, may lakas na siya. Pagdating niya Amber sa ikalawang palapag ng bahay, nilingon niya si Estelita. Kamusta si Grandma Imelda? Aniya na madaanan ang kwarto ng matanda. Nangihina na si Ma'am Imelda nito mga nakaraang araw. Mas gusto nito manatili sa kanyang silid kaysa lumabas sa hardin tulad ng dati. Anang mayordoma. Mabilis siyang napatigil sa paglalakad nang marinig ang balita. Sa tingin mo, mabisita ko kaya siya ngayon? Nag-aalala talaga siya sa matandang babae. Marahang umiling ang katulong. Binibigyan ng doktor ng pampakalma si Ma'am Imelda para makatulog to. Magigising na to pagkalipas ng ilang oras yung lady. Tumango-tango siya. Naiintindihan ko. Bibisitahin ko lang si Grandma Imelda kapag nagising na to. Aniya rito, bago nagpatuloy sa paglalakad patungo sa silid nila ni Sebastian. Nang tumapat siya roon, confident niyang inabot ang doorknob pero tinawag siya ulit ni Estelita. Nang lingunin niya to, kinuha nitong pagkakataong yun upang humarang sa mismong pinto. Inutusan po ako ni Ma'am Imelda na kapag dumating ka, sabihin ko daw po sa iyo na gamitin mo ang guest room sa dulo ng hall, young lady. Alanganing sabi nito habang namumutla. Nagsalubong niya ang mga kilay ni Amber at napigil ng galit. At bakit ganon? Nasa loob ang mga gamit ko. Anong gagamitin ko? Si Young Master. Hiniling po sa akin ni Young Master na ilipat ang mga gamit mo sa ibang kwarto at... Hindi na niya pinatapos ang sasabihin pa na matandang katulong. Nagmamadali siyang humakbang patungo sa sinasabi nito magiging bago niyang silid. Hindi siya naniniwala sa mga sinabi ng matandang katulong hanggat hindi niya nakikita sa sarili niyang mga mata na talagang nalipat ang mga gamit niya sa silid na iyon. Pagdating niya roon, pinihit niya ang seradura ng pinto at malakas yung itinulak pabukas. Kaagad na pagbuntong hininga si Amber na makita niya mga pamilyar na bagay na pag-aari niya sa silid na iyon. Agad na napuno ng tanong ang kanyang iniisip. Bakit siya inilipat doon? Ano nangyayari na hindi sinasabi sa kanya? Iba't ibang emosyon ang dumali kay Amber sa isang iglap. Nanginig ang mga tuhod niya at nagsuray-suray siyang tumayo. Marahil napansin niyo ni na Marco at Estelita, kaya mabilis siyang inalalayan ng mga to patungo sa kama at pinaupo roon. Ilang beses siyang huminga na malalim at nagpakalma. Sinisikap niyang makita ang dahilan para sa lahat ng mga bagay na ginagawa sa kanya ni Sebastian. Ang hindi nasagot ng mga tawag at pagbabago ng mga silid. But she cannot. Ang anumang ginawa niya para sa kanya upang tratuhin siya ng ganoong paraan. At ngayon, mas lalo siyang naguguluhan. Iisa lang ang naiisip na paraan ni Amber para matapos ng lahat ng kalituhang yon. Mabilis niyang kinuhang kanyang telepono sa kanyang bag at sinubukan tawagan muli ang kanyang asawa. Hinintay niya ito, sunod-sunod na nagring para sagutin ang tawag niya. Umaasa siya na makakakuha ng ilang kalinawan tungkol sa mga aksyon nito. Siya ay umaasa na makakahanap ng dahilan. But just like the previous day, her call went answered. Pero katulad nung nakaraang araw, hindi nasagot ang tawag niya. Sa kabilang banda, panay ang takbo ni Amber na tila isang madilim na tunnel ng kanyang kinabagsakan. Hindi niya alam kung nasaan siya o kung paano siya nakarating doon. Ang alam niya, kanina pa siya tumatakbo at kailangan niya maabot ang liwanag sa dulo ng lagusan bago siya abutan ng dilim sa kanyang likod.
Sumasabay ang pagkabog ng puso niya sa bawat paglapag ng mga paa niya sa lupa. At ang ingay na nililikahan niyon ay dumadagangdong sa kabuuan ng madilim na tunnel, hurting her ears, bringing her closer to her face. Maya-maya pa, natigilan siya na may makitang pamilyar na bulto sa hangganan ng tunnel. Masyadong maliwanag ang ilaw sa likod ng tao, almost blinding her. Subalit kahit na ganon, hindi siya pwedeng magkamali. Ang lalaki sa dulo ng lagusan ay ang asawa niyang si Sebastian. Sinubukan niyang tawagan to, ngunit hindi lumalabas ang boses sa bibig niya. Muli niyang sinubukang ibuka ang kanyang bibig upang sumigaw. Subalit ganun pa rin, walang lumabas sa salita o anumang tunog sa kanyang bibig. Tila nawalan siya ng boses at kakayahang magsalita. Taranta siyang nagpalingalinga sa kanyang paligid, lalong naguluhan. Nasaan ba ako? Bakit nangyayari ang mga yun sa akin? Ang walang katapusang mga tanong na umiikot sa kanyang isipan ay lalo lamang nagpagulo sa kanya. Kung hindi niya matawagan ng kanyang asawa, kailangan lang niyang pinuntahan to. Her husband is her safe place. Tanging kapag kasama niya to, maaari siya maging tunay na payapa. Muli niyang sinimulan ang kanyang lakad hanggang sa tuloy na siyang makatakbo. Nakatutok ang mga mata niya kay Sebastian habang pinagmamasdan tong tahimik na tumatakbo papunta sa kanya. Lalong pinagbuti niya Amber ang pagtakbo. Alam niyang kaunti na lang, mararating din niya ang dulo ng tunnel na yon. Subalit hindi pa man niya nararating ang dulo ng tunnel, mabilis na tumalikod si Sebastian at naglakad palayo. Agad siyang nagpanik at lalong binilisan ang pagtakbo. Sinubukan niya tumuling tawagin, subalit bigo pa rin siya. Wala pa rin siyang kakayahan na magsalita. Saan na ba kasi pupunta si Sebastian? Hindi ba siya nito nakita? Iiwan na lang ba siya nito doon? Lumuluha si Amber na itinuloy ang pagtakbo. Kailangan niya si Sebastian. Kailangan niyang kanyang asawa. Hindi to pwedeng umalis. Hindi siya nito pwedeng iwan doon na mag-isa. Subalit kahit na anong gawin niya, tila lalong humaba ang tunnel na kinaroroonan niya. Kahit na mabilis sa pagtakbo, tila hindi niya marating-rating ang liwanag na nasa dulo niyon, na tila palit ng palit sa kanyang paningin. Ilang sandali pa, nawala na ang liwanag. Tuluyan na yung sinakop ng dilim.